Magandang hapon po. Magandang hapon po. Today, exchange sermon malapit, Tasmanianas Church. Ngayon yung exchange sermon po malapit lang sa Dasmariñas Church. That's why I come early this afternoon. Kaya ako po ay nakarating ng maaga po ngayon. Yeah. Okay, before we start, let's pray together. Bago tayo magsimula, tayong po ay manalangin. Dear much friend, gracious Father, Mahal naming Ama na mahabagin at mapagpala, thank you for saving us from sin and eternal destruction. salamat po sa pagliligtas sa amin mula sa kasalanan at wala hanggang pagkawasak. Thank you for guiding our Christian life to abide in church until now. Salamat po sa pagkapatnubay sa aming pamumuhay Kristiyano na manatili sa church magpahanggang ngayon. Especially this time, by the grace of God, we can have a new beginner Bible study. Lalong higit sa biyaya ng Diyos, sa oras na ito, kami po ay nagkaroon ng New Beginner Bible Study. After we got the salvation, we want to know how to live our Christian life. Pagkatapos po naming maligtas, nais po naming malaman kung paano po ba kami lalakad sa aming pamumuhay Kristiyano. So please teach and guide us through the Word of God. Kaya pakiusap, turuan at gabayan niyo po kami sa salita ng Diyos. This time, please open our heart and ears to the Word of God. Sa oras nito, pakiusap, buksan niyo po yung aming puso at pandinig sa salita ng Diyos. Let us understand your word through the Word of God. Naway maunawaan po namin ang iyong kalooban sa pamagitan ng salita ng Diyos. This time, from start to the end, we only rely on your mercy and gracious. Sa oras nito, magmula sa simula hanggang matapos, nagtitiwala lamang kami sa iyong habag at biyaya. We pray in Jesus' name. Idinadalangin po namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay po. Buksan mo ang Biblia muna. 2 Timothy chapter 3, Ikalawang Timoteo po, chapter 3. verse 15 hanggang 17. 15 hanggang 17. 15 hanggang 17. hanggang 17. Okay po, basahin po natin ng sabay-sabay. At kung paanong mula sa pagkabata ay iyong nalaman ng mga banal na kasulatan na makakapagturo sa iyo tungo sa kaligtasan sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Ang lahat ng mga kasulatan ay kinasihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsaway, pagtutuwid at sa pagsasanay sa katuwiran upang ang tao ng Diyos ay maging ganap, nasasangkapang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Okay. We learned last week, right, about the 3 stages of salvation. Natutunan po natin yung nakarang linggo yung 3 yugto ng kaligtasan. We remind again. Muli po natin itong alalahanin. Yeah. So, if we got the salvation, we received the true life from the Lord. Kung tayo po ay nagkaroon ng kaligtasan, tumanggap tayo ng tunay, totoong buhay mula sa Panginoon. Yeah. So the life, first right, start is the blade. Kaya ang una po, yung buhay, ay Blade, and second is a head. ikalawa yung uhay po. Yeah. And then third, grain. Ikatlo, uhay na hitik sa butil. Yeah. So start of a life, we learn, right, salvation of a soul or spirit. Kayong simula po kaligtasan ng kaluluwa o espiritu. Yeah, we already have this salvation, right? Meron na po tayong itong kaligtasan, tama po ba? By faith, by the grace of God, right? Sa pananampalataya, sa biyaya po ng Diyos. Yeah, that's why now we can go to heaven. Kaya ngayon makakapunta na po tayo sa langit. Yeah, but after we got the salvation of a soul, we need to grow in the faith, right? Pero pagkatapos nating magkaroon ng kaligtasan, kailangan nating lumago sa pananampalataya. It's a salvation of a character or life. Yan yung kaligtasan ng pagkatao, ng buhay. Yeah, it is accomplished by obeying to the Holy Spirit. Ito ay naisa sa katuparan sa magitan ng pagsunod sa Espiritu Santo. It's our Christian life. Yan po ang ating pamumuhay Kristiyano. And then the last is the fruit of life. At ang huli, yung bunga ng buhay. It's a salvation of our body. Yan po yung kaligtasan ng ating katawan. It is accomplished through resurrection.
May isa sa katuparan nito sa muling pagkabuhay. It will happen when Jesus comes again. Mangyayari po ito sa muling pagdating ni Jesus. So if we are sure salvation of a soul, salvation of a body will accomplish automatically. Kaya kung tiyak yung ating kaligtasan po, automatic din pong magkakaroon ng kaligtasan ng katawan. Remaining is salvation of our character. Yung natitira na lang po yung kaligtasan ng pagkatao. It's our Christian life. Yan po yung ating Kristiyanong pamumuhay. So this New Beginner Bible Study focus on this our Christian life. Kaya itong New Beginner Bible Study ay nakatuon sa ating Kristiyanong pamumuhay. Okay po? So we learn, right? There are four elements of Christian life. Natutunan po natin mayroong 4 na elemento ng pamumuhay Kristiyano. That we learn, right? First, Ano po yung Word. una? Word. Second, prayer. Third, fellowship. Fourth, evangelism. Okay? We will learn these four. Pag-aaralan po natin yung 4 na ito. So today the topic is the word. Kaya ngayon yung pamagat po ay salita. Salita ng Diyos. Okay? 2 Timothy chapter 3:15. The Holy Scripture which are able to make you wise for salvation through faith. Kaya yung buong banal na kasulatan na makapagturo sa iyo sa kaligtasan sa magitan ng pananampalataya. The Holy Scripture is the Bible. Yung banal na kasulatan po, Biblia. Right? We got the salvation through the Word of God, right? Tayo nagkaroon ng kaligtasan sa magitan ng salita ng Diyos. And then we also live our new Christian life through the Word of God. At lumalakad din tayo sa ating pamumuhay Kristiyano sa magitan ng salita ng Diyos. 16, verse 16. All Scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Ang lahat ng mga kasulatan ay kinasiyan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsaway, pagtutuwid, at sa pagsasanay sa katuwiran. Okay, so through the Word, we can learn how to live our Christian life. Kaya sa magitan ng salita, matututunan natin kung paano lumakad sa ating pamumuhay Kristiyano. So we need to understand the importance of the Word. Unang kailangan nating maintindihan po yung kahalagahan ng salita. We can say that the Word of God is a spiritual food. Masabi natin yung salita ng Diyos is spiritual na pagkain. Una, buksan mo ang Biblia, unang Pedro chapter 2 verse 2. Unang Pedro chapter 2 verse 2. Unang Pedro chapter 2 verse 2. Okay po. Basahin po natin ng sabay-sabay. Gaya ng mga sanggol na bagong silang, ay mitiin ninyo ang malinis na spiritual na gatas upang sa pamagitan nito'y lumago kayo tungo sa kaligtasan. As a newborn baby, right? When we got the salvation, we are born again as a children of God. Gaya ng mga sanggol na bagong silang, nung tayo po'y maligtas, tayo po'y pinanganak na muli bilang anak ng Diyos. That's why we are like a newborn baby. Kaya tayo po'y gaya ng mga sanggol na bagong silang. You know, right? The newborn baby desire the milk. Di ba po, nalalaman ninyo yung sanggol na bagong silang naghahanap ng gatas. We are spiritual newborn baby. Tayo po'y mga spiritual na sanggol na bagong That's why silang. we have to desire our spiritual milk. Kaya kailangan nating naisin po yung ating spiritual na gatas. Spiritual milk is the Word of God. Ang spiritual na gatas po ay salita ng Diyos. Okay? And also Matthew chapter 4 verse 4. Buksan mo ang Biblia. Matthew chapter 4 verse 4. Mateo 4:4. Matthew chapter 4 verse 4. Okay. Also basahin po natin ng sabay-sabay. Ngunit siya'y sumagot na susulat, hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Our body need food, right? Yung ating katawan kailangan ng pagkain, tama po ba? Our spirit need spiritual food. Yung ating espiritu kailangan ng spiritual na pagkain. Spiritual food is the Word of God. Ang spiritual na pagkain, salita po ng Diyos. That's why after salvation, we have to diligently
eat our spiritual food. Kaya pagkatapos ng kaligtasan, kailangan nating masikap na kainin ang ating spiritual na pagkain. Jeremiah 15, Jeremiah 15, Jeremias 15, 15 verse 16. 15:16. Jeremiah 15 verse 16. verse 16. Okay po, basahin po natin ng sabay-sabay. Ang iyong mga salita ay natagpuan at aking kinain. At saganang akin ang iyong mga salita ay katuwaan at kagalakan ng aking puso. Sapagkat ako'y tinatawag sa iyong pangalan o Panginoon, Diyos ng mga hukbo. Your word were found and I ate them. Ang iyong mga salita ay natagpuan at aking kinain. You have to eat, right? You have to eat the word of God. Kailangan nyo pong kainin ang salita ng Diyos. How to eat the word of God? Paano po makakain yung salita ng Diyos? Will you eat the Bible? Kakainin nyo ba yung Biblia? Hindi parang, right? Yeah. Of course, we have to read the Bible. Siyempre po, kailangan nating basahin yung Biblia. Yeah. Reading the Bible every day is your daily food. Yung pagbabasa ng Biblia araw-araw, ito po yung inyong pang-araw-araw na pagkain. And also you have to listen to the word of God. Kailangan mo rin pong makinig ng salita ng Diyos. That's your spiritual food. Yan ang iyong spiritual na pagkain. If you can meditate the word of God, it's much better. At kung magagawa mo magbulay-bulay ng salita ng Diyos, mas And mainam also if po. you can memorize the word, it's much better. At kung magagawa mong magkabisa ng salita, mas mainam po. It will be your spiritual food. Ito yung magiging spiritual mong pagkain. We have to consider eating the spiritual food is much more important. At kailangan nating isalang-alang na yung pagkain ng spiritual na pagkain po ay mas mahalaga. Job, Job, he did like that. Ganun po, kung kilala nyo po, si Job yung kanyang ginawa. Let's open Job chapter 23. Job 23 verse 12. Job 23 verse 12. 23. Bago ay mayroon Job. Job 23 verse 12. Basahin po natin ng sabay-sabay. Ako'y hindi himiwalay sa utos ng kanyang mga labi. Pinagyaman ko ang mga salita ng kanyang bibig sa aking dibdib. I have treasured the word of his mouth more than my necessary food. Right? Pinagyaman ko ang mga salita ng kanyang bibig sa aking dibdib. How about you? Paano naman po kayo? If you don't eat any food the whole day, you cannot endure. Kung hindi kayo kakain sa buong araw po, hindi nyo po yun matitiis. Tama ba? Tama po? So hungry. Gutom na gutom po. Please give me food. Pakiusap, bigyan mo ko ng pagkain. Tama? How about, do you take a spiritual food every day? Paano naman po, kumakain po ba kayo ng spiritual na pagkain araw-araw? You have to treasure the word of his mouth more than necessary food. Kailangan nyo pong pagyamanin ang mga salita ng kanyang bibig kaya sa inyong pangangailangan ng Then tiyan. it's clear, you will succeed in your Christian life. At malinaw po ito, magtatagumpay ka sa iyong pamumuhay Kristiyano. So, it's clear, you cannot live a Christian life without taking spiritual food. Kaya ito po ay malinaw, hindi ka makakalakad sa iyong pamumuhay Kristiyano kung hindi ka kakain po. Okay po. What's the benefit of the word? Ano po yung mga pakinabang ng salita? Pag-isipan natin. Una, the word of God prevents from sin. Ang salita po ng Diyos, yung naglalayo mula sa kasalanan. Even though we got the salvation, we still have a sinful nature. Kahit na tayo po yung nagkaroon na ng kaligtasan, mayroon pa rin tayong likas na kasalanan. As we learned last time, right? We have lived in sin for a long time, right? Gaya ng ating natutunan nung nakaraan, namuhay na po tayo That's sa why, kasalanan. actually, it's not easy to overcome sin immediately, right? Kaya hindi po madali na, mapagtagumpayan agad ang kasalanan. Yeah. But if we can get the word of God in our heart, we can overcome our sinful nature. Pero kung magagawa nating makakuha ng salita ng Diyos sa ating puso,
magagawa po natin mapagtagumpayan ang kasalanan. Awit, buksan mo ang Biblia, Awit 119. Awit 119. Awit 119, verse 9. Awit 119, versikulo 9. Verse 9. Verse 9. Awit 119, verse 9. Okay po, basahin po natin ng sabay-sabay. Paano pananatilihing dalisay ng kabataan ang kanilang daan sa pamagitan ng pag-iingat ito ayon sa iyong salita? How can a young man cleanse his way? Paano pananatilihing dalisay ng kabataan ang kanilang daan? It can apply not only to a young man, Hindi, but also to all the Christian. ito po ay hindi para lamang sa mga kabataan, maging sa lahat ng mga Kristiyano. How can he be clean? Paano po tayo magiging dalisay? By taking heed according to your word. Sa pamagitan ng pag-iingat nito ayon sa iyong salita. Verse 11 also, basahin po natin ng sabay-sabay. Iningatan ko ang iyong salita sa aking puso upang wag akong magkasala laban sa iyo. So, your word I have hidden in my heart. Iningatan ko ang iyong salita sa aking puso. It means you try to keep the word in your heart, Ibig sabihin, panatilihin mo ang salita sa iyong puso that I might not sin against you. upang wag akong magkasala laban sa iyo. It means you can overcome sin. Ibig sabihin, madadaig mo yung kasalanan. Halimbawa, right? Let's suppose before you get the salvation, you love the wine. Pagpalagay natin, bago ka po naligtas, talagang nagiinom ka ng alak. You love the wine. Kung gustong-gusto mong uminom ng alak, nagiinom ka ng alak. Maybe might have to overcome, right? Siguro po mahirap po yung mapagtagumpayan, di ba? Then you keep the word in your heart. Kung gayon, ingatan mo yung salita sa iyong puso. What word you can keep in your heart? Anong salita po yung ilalagay mo sa iyong puso? Kaikan 23. Kawikaan 23, Kaikan 23:31. talata 31. Kaikan 23, verse 31. Okay po, basahin po natin ng sabay-sabay. Huwag kang tumingin sa alak kapag ito'y mapula, o kapag nagbibigay ng kanyang kulay sa kopa at maayos na bumaba. Right? The Bible said, do not look on the wine when it is red. Ang sabi ng Biblia, huwag kang tumingin sa alak kapag ito'y mapula. Even the Bible said, do not look on the wine. Magyang sinasabi ng Biblia, huwag kang tumingin sa alak. It didn't say, do not drink wine, right? Hindi naman po sinabi dito, huwag kang uminom ng alak. Because if just you look on the wine, you can be tempted. Dahil kung titingin ka lang po sa alak, patutukso ka. That's why when you are tempted, you remind this word. Kaya kapag ikaw ay natukso, tandaan mo po yung salitang ito. I will not look at it. Hindi ko ito titingnan. Because you will be tempted, right? Dahil ikaw ay matutukso. The word of God will keep you from sin, right? Yung salita ng Diyos yung maglalayo sa iyo sa kasalanan. That's why many Christians continue sin. Kaya po, bakit maraming Kristiyano yung nagpapatuloy sa kasalanan? The reason, they don't have a word in their heart. Ang dahilan po, wala silang salita sa kanilang puso. That's why they follow their own desire. Kaya ang sinusunod nila yung kanilang sariling pagnanasa. The word keeps from temptation of Satan and deceitful doctrine. Ang salita po yung maglalayo sa inyo mula sa mga tukso ni Satanas at ng mga mapandayang turo. Satan not only make us commit a sin, but also deceive us through wrong doctrine. Hindi lamang po ginagawa ni Satanas na tayo po ay magkasala, kundi dinadaya niya rin po tayo sa mga turo. You have to know there are many wrong doctrine. Kailangan niyo pong malaman napakaraming maling turo. That's why if you don't have a right understanding the Bible, you can be deceived by wrong doctrine. Kaya kung wala po kayong tamang pagkaunawa sa Biblia, matadaya po kayo ng maling turo. Even saved Christian can be deceived by wrong doctrine. Maging ligtas na Kristiyano po ay pwedeng madaya ng maling turo. Job chapter 12.
Job 12, verse 11. Job 12, verse 11. Okay po, basahin po natin ng sabay-sabay. Hindi ba sumusubok ang mga salita ng pandinig, gaya ng ngalangala na lumalasa ng pagkain? Our mouths, right, taste the food, right? Yung ating bibig po, di ba, lumalasa ng pagkain? Let's suppose you try to eat the rotten food. Pagpalagay natin, subukan mong kainin po yung sirang pagkain, bulok na pagkain. Rotten food. Yung bulok na pagkain po. As soon as you taste, you already know, right? Sa sandaling matikman mo lang ito, alam mo na ito, di ba? It's rotten. O ito ay bulok. Right? You already, right? Kaya yun po yung iluluwa ninyo. You don't need, right? Hindi nyo po yung kakainin, di ba po? You can taste it. Your mouth can taste it. Kaya po malalasahan ng iyong bibig iyo. Does not the ear taste the word? Hindi ba sumusubok ang mga salita ng pandinig? Yeah, we have an ear. Meron tayong tenga. When we get the salvation, our ear was opened. Nang magkaroon tayo ng kaligtasan po yung ating tenga ay nabuksan. Before we got the salvation, we are like a deaf. Bago tayo naligtas, tayo po'y tulad ng mga pipi. Even though we listen to the word of God, we cannot understand. Kahit na napakinig tayo ng salita, hindi natin naiintindihan. But when we got the salvation, our ear were opened. Pero nung magkaroon tayo ng kaligtasan, yung ating tenga po, pandinig na That's why we buksan. can understand the word of God. Kaya naiintindihan na natin ang salita ng Diyos. Today, you listen to the Sunday sermon. Ngayong araw po, nakinig kayo ng Sunday sermon. You understand, right? Naiintindihan niyo po, tama ba? Or if you feel, I cannot understand anything. O kaya nararamdaman niyo, wala akong naiintindihan. It's something problem. Parang may problema po. If you really say your ear can discern the truth, the word of God. Kung talagang naligtas ka na, yung tenga mo nakakakilala ng tunay na salita ng Diyos. That's why every Sunday, every Wednesday, we listen to the sermon, right? Kaya tuwing Miyerkules, tuwing Linggo, nakikinig tayo ng sermon. Tama po ba? You have to listen carefully. Kailangan nating makinig ng mabuti. And you try to keep the word in your heart. At sikapin mong ingatan ang salita ng Diyos sa iyong puso. Then you can discern the word rightly. Kung gayon, makikilala mong mabuti ng tama ang salita. Okay po. And then the word build up our Christian life. At yung salita po yung makapagpapatag ng ating pamumuhay Kristiyano. Gawa chapter 20, buksan mo ang Biblia, Gawa chapter 20, verse 32. Gawa chapter 20, 32. 20:32. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Ngayoy ipinagkakatiwala ko kayo sa Diyos at sa salita ng kanyang biyaya na makapagpapatibay sa inyo at makapagbibigay sa inyo ng mana na kasama ng lahat ng mga ginawang banal. Yeah. Apostle Paul said, I commend you to God and to the word of His grace, which is able to build you up. Sinabi ni Apostol Pablo, ipinagkakatiwala ko kayo sa Diyos sa salita ng kanyang biyaya na makapagpapatibay sa inyo. The word of God can build up your Christian life. Ang salita ng Diyos yung makapagpapatibay sa inyong pamumuhay Kristiyano. After salvation, you attend this New Beginner Bible Study. Pagkatapos ng kaligtasan, dumalo ka sa itong New Beginner Bible Study. Tama? Tama po? Actually, it's amazing. Sa katunayan po, ito ay nakakamangha. Right? Originally, you are not the one who attend this kind of a Bible study. Sa katunayan, hindi ka talaga yung tao na dumadalo ng ganitong Bible study. Right? Originally, maybe you are the one go out on Sunday to enjoy this world, right? Sa katunayan, ikaw talaga yung tao na lumalabas pag linggo. Or you just have a rest on Sunday. O kaya naman nagpapahinga lang pag linggo. Oh, you are here. Pero nandito ka. What changed you? Like Ano that? yung nakapagpabago sa iyo ngayon?
Word of God changed you, right? Yung salita ng Diyos yung nakapagpabago sa iyo. Nobody changed you, right? Walang taong nagpabago sa iyo. Tama po ba? I cannot change anybody. Hindi po mababago ni pastor ang sinumang tao. The Word of God changed you. Yung salita ng Diyos yung nagpabago sa inyo. That's why, as a pastor, I know the Word of God can change your heart. Kaya bilang pastor, nalalaman po kung salita ng Diyos yung nakapagpabago sa inyo. That's why all I have to do is just preaching the Word. Kaya ang kailangan ko lang gawin, ipangaral ang salita. I just deliver the Word. Ibinabahagi ko lamang ang salita. Because the Word of God can change you. Dahil ang salita ng Diyos yung makapagpabago sa The inyo. Word of God can build up your Christian life. Ang salita ng Diyos yung makapagpapatibay sa inyong pamumuhay Kristiyano. So, after salvation, maybe you suffer many oppression in your life. Pagkatapos ng kaligtasan, marahil nagdusa ka ng maraming kahirapan sa iyong buhay. Then Word of God will hold on you. Kung gayon, yung salita ng Diyos yung hahawak sa Word iyo. of God will comfort you. Yung salita ng Diyos yung mag-aaliw sa iyo. Awit 119. Awit 119. Awit 119. 92. Awit 119, versikulo 92. 92. Okay po. Basahin po natin ng sabay-sabay. Kung ang kautusan mo'y hindi ko naging katuwaan, namatay na sana ako sa aking kalungkutan. Right? Your word, pareho, right? Yung kautusan o yung salita po, pareho po, di ba? Had been my delight. Ay naging aking katuwaan. If not the word of God, maybe I would have perished in my oppression. Kung hindi dahil sa salita ng Diyos, marahil ako po'y mapapahamak sa aking kahirapan. But the word of God hold on me. Pero yung salita ng Diyos yung humawak sa akin. With 119 verse 50, Sa verse 50 po, verse 50 also, basahin po natin ng sabay-sabay. ito'y aking kaaliwan sa aking kapigatian, nang iyong pangako ang nagbibigay sa akin ng buhay. This is my comfort in my oppression. Ito ang kaaliwan sa aking kahirapan, The word kapigatian. of God, right? Comfort me in my oppression. Ang salita ng Diyos yung umaaliw sa aking kapigatian. That's why the word of God can build up your Christian life. Kaya ang salita ng Diyos yung makapagpapatibay sa inyong pamumuhay Kristiyano. Anyway, there are a lot of benefit over the word, right? Ngayon pa man, napakaraming mga pakinabang ng salita. If so, what should be the attitude for the word? Kung gaya, ano po yung dapat na maging pag-uugali sa loobin sa salita? Pag-ispan. Una, you should receive the word. You should receive the word of God as the word of God. Dapat mong tanggapin ang salita ng Diyos bilang salita ng Diyos. Because it happens. Sometimes you receive the word of God as a word of man. Dahil minsan nangyayari po ito na tinatanggap ninyo ang salita ng Diyos bilang salita ng tao. Then the word of God cannot be beneficial to you. Kung gayon yung salita ng Diyos, hindi magiging pakinabang sa iyo. It cannot be real your spiritual food. At hindi ito magiging tunay mong espiritual na pagkain. Unang Thessalonica chapter 2. Unang Thessalonica chapter 2. Verse 13. Unang Thessalonica chapter 2, 13. 13. Okay po. Unang Thessalonica chapter 2, 13. Basahin po natin ng sabay-sabay. Kami ay patuloy na nagpapasalamat sa Diyos na nang inyong tanggapin ang salita ng Diyos na inyong narinig sa amin, ay inyong tinanggap iyon hindi bilang salita ng mga tao, kundi ayon sa katotohanan ay bilang salita ng Diyos na gumagawa naman sa inyo na sumasampalataya. Apostle Paul praised the Thessalonian saint. Pinuri po ni Apostol Pablo ang mga banal sa Thessalonica. Bakit? Because they receive the word as the word of God. Dahil tinanggap nila ang salita bilang salita ng Diyos. That's why the word of God effectively works in them. Kayong salita ng Diyos ay epektibong gumagawa sa kanila. The word of God really changed their life. Na yung salita ng Diyos yung talagang nakapagpabago sa The kanilang word of God buhay. became real power in their life. Yung salita ng Diyos yung tunay na naging kapangyarihan sa kanila. That's really important. Yan po yung napakahalaga. So whenever you listen to the word of God, what attitude? Kaya sa tuwing nakikinig ka ng salita ng Diyos, ano yung iyong saloobin? You have to come to church with a heart
I stand before the Word of God. Kailangan nung pumunta sa church na merong pag-isip, tumatayo ko sa harapan ng salita ng Diyos. So, right? That's why all the sermon, right, is delivering the Word of God. Word of God. Kaya po, yung salita po, yung pangangaral ng salita po, Yeah. Don't receive the sermon as the word of a pastor. huwag niyong tanggapin po yung sermon bilang salita ng pastor. It's not my word, right? Hindi po ito salita ni pastor. I just deliver the word of God. Ibinabahagi lang po niya ang salita ng Diyos. That's why if you receive the word as the word of God, it can change your life. Kaya kung tatanggapin ninyo ang salita bilang salita ng Diyos, ito yung makapagpabago sa inyong pamumuhay, sa inyong buhay. Many brothers and sisters listen to the same sermon, right? Maraming kapatid po yung nakikinig ng isang sermon, di ba? Their attitude listening can be different. Pero yung sa loobin ng kanilang pakikinig po, magkakaiba. Some fear, why too long? Yung iba, pakiramdam nila, bakit ang haba? My sermon is too long. Bakit yung sermon napakahaba? Our other church, they sermon very short. Sa ibang church, yung sermon, maiksi lang. Why our church is too long? Bakit sa ating church napakahaba? My God. Then, maybe the word of God cannot be benefit to you. Kung gayon yung salita ng Diyos, hindi po magiging pakinabang sa iyo. But some brothers and sisters, they are like a sponge. Pero yung ilang mga kapatid po sila tulad ng sponge. You know sponge? Alam niyo po yung sponge? The white, right? Sponge absorb the water, all Yung the water, right? sumisip-sip po ng tubig. Naintindihan Naintindihan sponge? po? They looks like a sponge. Sila tulad po ng sponge. Their eye different. Yung mata nilang ibang-iba. I will listen. I Makikinig ako. will get the lesson. Kukuha ko ng aral. I will learn the lesson. Ako'y matututo ng aral. Their eye, I can see the light. comes out. Nakikita ko yung liwanag sa kanilang mga mata. Yeah, of course, the word of God deeply enter their heart. Siyempre po yung salita ng Diyos, malalim na papasok sa kanilang The word puso. of God change their life. Yung salita ng Diyos magbabago sa kanilang buhay. This is a New Beginner Bible Study, pareho. Ganon din po sa ating New Beginner Bible Study. I understand after lunch, mahirap. Opo, naintindihan ko yung pagkatapos ng tanghalian, ganitong hapon, You mahirap. feel tired. At pakiramdam yung pagod po. Minsan, pagod at sleepy. At inaantok po. Right? I understand. Naiintindihan ko po. Yeah. But if you really desire, you will not be sleepy. Pero kung talagang magnanais ka, hindi ka po aantukin. And we have to love the word. At kailangan nyo pong ibigin ang salita. Awit 119, 97. Awit 119, 97. Awit 119, 97. Basahin po natin ng sabay-sabay. O mahal na mahal ko ang iyong kautusan, ito'y siya kong binubulay-bulay sa buong araw. Yeah. How I love you, your Lord. Right? O mahal na mahal ko ang iyong kautusan. Yeah, the writer of Psalm really love the word, right? Yung manunulat ng awit, talagang mahal na mahal niya ang Yeah, kautusan. we know that David, right? He's a David. Nalalaman natin na ito po'y si He David, really loved the word. na talagang minamahal niya ang salita. That's why, Awit 119 is the longest chapter in the Bible. Gaya ng ating nalalaman yung awit 119, yung pinakamahabang chapter sa Biblia. Very long, right? Napakahaba po, di ba? But full chapter says about the word. Pero yung buong chapter nito, ang binabanggit patungkol sa salita. David really loved the word. At talagang mahal na mahal ni David ang salita. How he loved the word. Paano niya po minamahal ang salita? Love of the word is love of the Lord. Pareho. Yung pareho po yung pagmamahal sa salita sa pagmamahal sa Panginoon. As much as we love the Lord, we will also love His word. Hanggat sa mahal natin ang Panginoon, mamahalin din natin yung kanyang salita. Yeah. When we get the salvation, we understand God's love. Nung magkaroon tayo ng kaligtasan, naunawaan natin yung pag-ibig ng Diyos. God so loved the world, He gave His only begotten Son. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos na ibinigay niya ang kanyang tanging anak. Right? We understand God's love. Naintindihan natin yung pag-ibig ng Diyos. We can know how much God loves us. Kung gayon malalaman natin kung gaano tayong minamahal ng Diyos. How can you know
how much He loves us? Paano natin malalaman na tayo minamahal ng Diyos? We can know through His word. Malalaman natin ito sa magitan ng kanyang salita. You can know, right? How much God loves us through the Bible. Malalaman natin kung gaano tayo minamahal ng Diyos sa magitan ng Biblia. That's why we can say that the word of God is a love letter from God. Kaya masabi natin yung salita ng Diyos, ito po yung love letter mula sa Diyos. Have you ever received the love letter? Nakatanggap na po ba kayo ng love letter? Before marriage, maybe you have a chance receive the love letter. Siguro po yung mga bago ikasal po, mag-asawa po, nakatanggap. Let's suppose you receive the love letter. Pagpalagay natin nakatanggap ka ng love letter, You received. tumanggap ka po. What will you do if you receive a love letter? Kung nakatanggap ka ng love letter, ano yung gagawin mo? You don't have interest? Hindi ka interesado. I don't care. Wala akong pake dyan. You don't open. Hindi mo binuksan. Anong ibig sabihin? What it means? Ano pong ibig sabihin nun? You don't care love letter. You don't open love letter. Na wala kang pake, hindi mo binuksan yung love letter. What it mean? Ano yung kahulugan nun? You don't love the other, right? Na hindi mo minamahal yung nagbigay nun, di ba? Tama? But if you really love, you receive the love letter. As soon as arrive, you open. Pero kung talagang mahal mo yung nagbigay ng love letter na yun, sa sandaling dumating sa yun, bubuksan mo agad. Tama? You read once the love letter. Nakabasa na po ba kayo ng isang beses ng love letter? Next day, how much you love me? Susunod na araw, gano'n niya ako minamahal? You open again. Binuksan mo ulit. Next day, Sunod na araw, binuksan mo ulit. araw, right? Because you love. Dahil minamahal mo po siya. Love, right? You say, I love the Lord, Sinasabi mo, mahal ko ang Panginoon, but you don't love His word. pero hindi mo naman minamahal yung kanyang salita. You don't open the Bible. Hindi mo binubuksan yung Biblia. It's just something wrong, right? Parang may mali po, di ba? Love letter. Kaya love letter po. You can know how much God loves you. Malalaman mo kung gaano ka minamahal ng When Diyos. you love the Lord, the word of God will be so sweet. Kung mahal mo ang Panginoon, yung salita ng Diyos magiging matamis. Love letter, you feel so sweet, right? Yung love letter po, pakiramdam mo, ito yung matamis. Pareho. Awit 119, verse 103. Awit 119, verse 103. 103. Basahin po natin ng sabay-sabay. Napakatamis ang iyong mga salita sa panlasa ko, higit na matamis kaysa pulot sa bibig ko. Right? It's sweeter than honey. Ito po yung mas matamis kaysa pulot. The word of God should be sweet in you. Yung salita ng Diyos ay dapat na maging matamis sa inyo. So, if you love the word, you will not absent on Sunday, right? Kaya kung mahal mo yung salita, hindi ka liliban paglinggo. Tama po ba? Because Sunday is the time you can listen to the word of God. Dahil yung linggo, ito yung panahon na makakapakinig ka ng salita ng Diyos. If you absent because of some avoidable situation, you need to listen even through online. Kung liliban ka po paglinggo dahil sa hindi maiwasang sitwasyon, kailangan mo makinig ng online. Even it's better, not only you listen to the sermon once, but also you listen repeatedly. At mas mabuti din po na pakinggan mo yung salita, yung sermon, hindi lang isang beses, kundi pa ulit-ulit. Before, when I was in Korea a long time ago, at that time no internet, we no online. That's why no online, right? Noon po nung ako'y nasa Korea, wala po pong internet, wala rin pong online. That's why at that time I'm not sure you remember, we used the you remember cassette tape. Yung cassette tape po. Cassette tape. Maybe young people, you don't know, right? Siguro yung mga kabataan dito, hindi nila ito nalalaman. Some older people know, right? Yung mga nasa tamang edad na po, Cassette, we record in cassette tape. nagre-record po sa cassette tape. Then many brothers and sisters order to the broadcasting. At maraming mga kapatid po yung umu-order sa broadcasting. And then the church distribute the cassette tape to the brethren who apply. At ipamamahagi ng church po yung cassette tape na ito, yung record na ito sa mga nanghingi po ng mga But kapatid. We have to buy
around 100 peso. Pero kailangan namin itong bilhin ng halos 100 piso. But many brothers and sisters bought. Pero maraming kapatid po yung bumibili. They already listened to the sermon Sunday, Kaya napakinig na po na sila ng sermon ng linggo. but they buy Pero bumibili po sila. and they return to the house. At umuwi sila sa kanilang bahay. They play, listen again. Pinapakinggan po nila ulit iyon. Full day. Buong araw. The mother while the dishwashing. Yung nanay, habang naghugas ng plato, nakikinig. While driving, play. Habang nagmamaneho, nakikinig. I also remember Naalala ko din po, when I got the salvation, my brother, my older brother, he got saved first. nang magkaroon po ng kaligtasan po, yung kuya ko, siya yung unang naligtas. He evangelized me. In-evangelize niyo po ako. That's why his house, already, he laid a lot of cassette. Kaya sa kanyang bahay po, naipon niya na po yung napakaraming cassette tape. Because since he got the salvation, he laid many sermon. Dahil mula nung siya ay maligtas, inipon niya po yung napakaraming sermon. That's why after I got the salvation, I can listen freely. Kaya pagkatapos kong maligtas, nagagawa kong makapakinig ng libre. That's why every day I got one sermon. Kaya araw-araw kumukuha ako ng isang sermon. And then I travel by ride the bus or subway. I always listen. At habang bumabiyaya ako sa subway o sa bus, nakikinig po ako. Because sobrang marami, every day it's enough. Dahil sa sobrang dami po nito, araw-araw sapat po Then ito. I was really happy. At talagang masaya po ako. And then I really realized it really helped my Christian life. At talagang napagtanto ko po na ito ay nakatulong sa ating pamumuhay Kristiyano. For our time, much easy situation, right? Pero ngayon po sa ating panahon ngayon, mas madali na po, di We ba? have online. Meron na tayong Yeah, online. we freely upload all the sermon. Mas malaya na nating na-upload Right. lahat ng sermon. Much easy situation. Mas madali po, di ba? Love the word. Kaya mahalin po yung salita. And close to the word. At maging malapit sa salita. Try to close to the word. Subukan niyo pong maging malapit sa salita. Deuteronomy chapter 17. Deuteronomy chapter 17, 17. Verse 19. verse 19. Deuteronomy chapter 17. Verse 19. Okay po, basahin po natin ng sabay-sabay. At iyon ay mamamalagi sa kanya at kanyang babasahin sa lahat ng mga araw ng kanyang buhay upang siya'y matutong matakot sa Panginoon niyang Diyos upang isagawa ang lahat ng mga salita ng kautosang ito at ng mga tuntuning ito. Is that right? It shall be with him and he shall lead it all the days of his life. Sinabi po, at iyon ay mamamalagi sa kanya at kanyang babasahin sa lahat ng mga araw ng kanyang buhay. So, wala. Okay. Okay, Mama, even Allah, no problem. Okay, we continue. Yeah. It shall be with him. Yun ay mamamalagi sa kanya. Yeah. We need to try to always close to the word of God. Kailangan nating palaging maging malapit sa salita ng Diyos. That's why in Old Testament, God commanded to Israelites, they put the word on their hand or forehead. Kaya sa lumang tipan po, iniutos sa mga Israelita, ilagay nila yung salita po sa kanilang kanang kamay o sa noo. Tao, right? Tao. Yeah. That's why God commanded them to make a small box and put on their forehead. Kaya po inutos ng Diyos sa kanila na maglagay sila ng maliit na box sa kanilang noo. 나인티냐? God commanded to them or the hand. Kaya sa kanilang kamay po. Yeah, why God commanded like that? Bakit ganun po yung iniutos ng Diyos sa kanila? They can close to the word of God. Upang maging malapit sila sa salita ng Always Diyos. remind the word of God, Na right? palaging tandaan po yung They salita ng cannot Diyos. forget the word of God, Na right? hindi nila makakalimutan ng salita ng Diyos. Of course, we don't follow like this. Siyempre, hindi natin pwedeng sundan yan. You don't want to, right? Ayaw niyo naman po yan, di ba? Maglagay. Pangit, right? You don't like that.
Kaya hindi niyo po yun gagawin. But you try to close to the Word of God. Pero subukan niyo pong maging malapit sa salita ng So try, Diyos. wherever you go, try to bring the Bible. Kaya saan man kayo pumupunta, dalhin niyo po yung Biblia. I don't ask when you go to school, you bring the Bible. Hindi ko po hinihiling na pagpupunta kayo sa school, magdala ng Because Biblia. it looks medyo heavy. Dahil medyo mabigat po. But before, when I was in Korea, I try always to bring the Bible wherever I go. Pero dati po, nung ako po ay nasa Korea, sa tuwing saan ako nagpupunta, nagdadala ako ng Whenever I Biblia. go to school, Sa school, go to workplace. pumupunta sa trabaho. But I don't ask like that. Pero hindi ko po yun hihilingin But ganun. because our time, right, we can even read the Bible through cell phone. Dahil Right? sa ating panahon, pwede na tayong magbasa sa magitan ng cellphone. Anyway, try to close always. Ngayon pa man, palagi niyo pong subukang maging malapit. Yeah, it will keep your Christian life. Ito po yung mag-iingat sa inyong pamumuhay Kristiyano. Wala. Okay. And we need to read the Bible with the mind to realize the will of God. At kailangan nating basahin yung Biblia na unawain po yung kalooban ng Diyos. God revealed His will through His word. Inihahayag ng Diyos yung kanyang kalooban sa magitan ng kanyang salita. After we got the salvation, we have to understand what's God's will. Pagkatapos nating maligtas, kailangan nating maintindihan kung ano po ang kalooban ng We have Diyos. to follow His will. Kailangan nating sundan ng kanyang But how kalooban. can we know His will? Pero paano natin malalaman yung kanyang kalooban? We can know His will through the Word of God. Malalaman natin ang kanyang kalooban sa pamagitan ng salita ng That's why Diyos. whenever you read the Bible, or whenever you listen to the Word of God, God reveal His will. Kaya sa tuwing kayo ay nagbabasa o nakikinig ng Biblia po, ng sermon po, ihahayag ng Diyos sa inyo ang kalooban ng Diyos. Sometimes when you live your Christian, you don't know what to do. Minsan habang lumalakad ka sa iyong pamumuhay Kristiyano, hindi mo nalalaman ano yung gagawin You mo. don't know how to decide. Hindi mo alam kung paano You magpapasya. don't know what's the will of God. Hindi mo alam kung ano yung kalooban Then ng when you Diyos. listen to the Word of God carefully, you can understand. At kapag nakinig kang maayos sa salita ng Diyos, maiintindihan mo. That's why whenever you listen to the Word of God, try to find the will of God. Kaya sa tuwing nakikinig ka ng salita ng Diyos, sikapin mong hanapin yung kalooban ng Diyos. God will teach you Tuturuan ka ng Diyos. while you read the Bible. God Habang- will teach you the will of God. Habang nag-aaral ka ng Biblia, nagbabasa, tuturuan ka ng Diyos. Then, the most important thing, you have to read or listen to the Word with the heart to practice the Word of God. At mas mahalaga po ito, kailangan nung pakinggan o basahin po yung Biblia po na mayroong pusong susundin po yung salita. Philippians chapter 4. Philippians chapter 4 verse 9. 4:19. Ay, 4:9 po, 9. Sorry po. Philippians chapter 4 verse 9. Okay po, basahin po natin ng sabay-sabay. Ang mga bagay na inyong tinanggap, narinig at nakita sa akin, ang mga bagay na ito ang gawin ninyo at ang Diyos ng kapayapaan ay sa inyo. Right? You also learn, right? Kayo din po ay natutunan, Received and heard, tinanggap, narinig and so at nakita. it's not all. Hindi dyan nagtatapos. What's the last? Ano yung pinakahuli? These do. Ito ang gawin ninyo. Why do you read the Bible? Bakit ka ba nagbabasa ng Biblia? Why do you listen to the Word of God? Bakit ka nakikinig ng salita ng Diyos? Final purpose, to practice, Yung pinakahuling layunin po, upang isagawa, to obey, right? upang sundin. That's the most important. Yan po yung pinakamahalaga. So you have to listen to the Word of God with the heart. I will obey. Kaya kailangan mo makinig ng salita ng Diyos na may pusong, ako ay susunod. That's why you know, right? This year our slogan, Kaya nalalaman niyo po yung slogan natin sa taong ito, obedience. pagsunod. Obey. Obey. If the word say, obey. Kung sinabi ng salita, sumunod. Right? We already learned, right? Obey lead to the blessing. Natutunan natin na yung pagsunod po, ahantong sa pagpapala. If you really practice the word, you experience God really accomplish His word. Kung talagang gagawin mo yung salita, mararanasan mo na tinutupad ng Diyos yung kanyang salita. There is
there was a very famous preacher, D.L. Moody. Meron pong isang kilalang mga ngaral po si D.L. Moody. His Bible was very special. Kakaiba po yung kanyang Biblia. One person saw the Bible of D.L. Moody. May isang tao pong nakakita ng Biblia ni D.L. Then Moody he found some special word. at nakatagpo pa siya doon ng isang kakaibang salita. That is a T-P. Yan po yung salitang TP. Many places in the Bible, there is a TP. Maraming nakasulat po sa kanyang Biblia po sa mga pahina po na TP. That's why he asked to D.L. Moody. At kaya nagtaka po siya, tinanong niya si D.L. What it Moody, means TP? ano po yung ibig sabihin ng TP? Yeah, D.L. Moody said, T. Try. Sinabi po, yung T, subukan. P. Proved. At yung P, napatunayan. When I tried the word, it was proved. Nung sinubukan ko yung salita, ito po'y napatunayan. When I practiced the word, it really accomplished. Nung isinagawa ko yung salita, ito ay talagang nangyari. Many places, right? Kaya marami pong nakasulat. You try. Subukan nyo din po. Every Sunday, you listen to the sermon. Tuwing linggo po, nakikinig kayo ng sermon. You can catch even one message. May makukuha po kayo doon kahit isang salita, One message. isang mensahe. Right? Of course, there are many messages, but even you try to catch one message, Siyempre po, napakaraming mensahe, pero kahit isa po, subukan nyo pong then makakuha. you try to practice. At subukan nyo pong isagawa. Yeah, in your whole week. Gawin nyo po sa inyong buong linggo. Then 1 year, right? 52 weeks, right? At sa isang taon po, merong 52 weeks. You can practice 52 things. Masagawa mo po yung 52 na bagay. It's amazing. Kamangha-mangha po ito. If you can practice 52 things, after 1 year, I convince your Christian life would be changed. Kung may sasagawa mo ito ng 52 sa buong taon po, kumbinsido po ako na ang iyong pamumuhay Maybe Kristiyano you are magbabago. Strong, really strong. At marahil po ikaw ay magiging matatag na. Try. Subukan niyo po. Yeah, so our attitude for the word is really important. Kayong salubin natin ng pakikinig ay napakahalaga. And the last, I will shortly mention how to read the Bible. At sa huli po, imbabanggit ko po ng maiksi, yung paano magbabasa ng Biblia. Of course, you try to read the Bible every day, Siyempre po, kailangan yung sikapin araw-araw magbasa ng Biblia. but you need to also endeavor to listen to the sermon. Pero kailangan nyo din pong pagsumikapang makinig ng sermon. Yeah. Without listening to the sermon, just reading the Bible, you cannot understand. Kung walang pakikinig ng sermon po at babasa lang ng Biblia, wala po kayong maiintindihan. Yeah. So your time, you try to listen to the sermon many times. Kaya sa inyong oras po, subukan nyo pong pakinggang maraming beses po yung sermon. Then while you read the Bible, you can understand. At habang nagbabasa ka ng Biblia, maiintindihan mo. 19 yan? That's why Sunday sermon, Guys. Wednesday sermon, you need to listen. Kailangan nyo pong pakinggan yan. Yeah. So you try to read the Bible in the morning, the day start, Kaya subukan nyo pong magbasa ng Biblia sa pasimula ng araw, sa umaga. and also the end the day you try to read it. Subukan nyo din po bago magtapos yung araw. And it's better you determine which Bible you read every day. At mas mabuting magtakda ka na kung anong Biblia po yung babasahin mo sa isang araw. Because sometimes some Christian, they read the Bible randomly. Dahil meron po minsan may mga Kristiyanong huhulaan na lang po yung babasahin nila. Today I open, O ngayon, ito yung bubuksan ko. I read here. Ito yung babasahin ko. Next day, I Kasunod open. naman po, Hindi maganda. Then you cannot read the Bible consistently. kung gayon hindi nyo po mababasa ng tuloy-tuloy po yung Biblia. That's why, our church, we post Bible reading chart. Kaya gaya ng inyong nalaman sa ating church, nagpo-post tayo ng Bible reading chart. It's called the McChain Bible reading chart. McChain, the name. Yung pangalan po ng Mark Chain Bible reading chart. If we follow the Bible chart, we can read the whole Bible once.
Kung susundin po natin, magagawa nating mabasa matapos ang Biblia sa buong taon. And then we can also read the New Testament twice and Awit and Kaikan twice. At magagawa din nating mabasa ng 2 beses po yung bagong tipan, yung at kawikaan at awit. Anyway, even you cannot read this following this chart, you try to read even one chapter every day. At kahit na hindi niyo po magawang masunod po yung chart na ito, kahit isang chapter po sa isang araw. That's important. Yan po yung mahalaga. And then when you read the Bible, it's better. You try to read the New Testament first. At kapag magbabasa ka ng Biblia, mas mabuting basahin mo muna yung bagong tipan. Especially you say, usually the Old Testament is much more difficult than New Testament. Lalo na po sa mga bagong naligtas, yung lumang tipan po mas mahirap po yun kaysa sa bagong tipan. That's why many Christians try to read the Bible from Old Testament, they fail. Kaya dahil maraming Kristiyano po yung sinusubukang basahin yung lumang tipan, nabibigo sila. They can read the Bible until Genesis and Exodus. Nagagawa nilang mabasa yung Biblia sa lumang tipan, Genesis hanggang But when Exodus. they come to Leviticus, Pero pagdating sa Leviticus, mahirap na. That's why Bible, I give up. Kaya mahirap, susuko na ako. That's why it's better try to read the New Testament first. Kaya mas mabuti pong basahin nyo muna yung bagong tipan. Especially the book of Gospel, Matthew, Mark, Luke, John. You try to read more time. At lalo na po yung Mateo, Marcos, Lucas, Juan, yung 4 na ebanghelyong ito, paulit-ulit yung po itong basahin. And then when you read the Bible, if God gives some message, you try to mark. At kapag nagbabasa kayo ng Biblia, kapag ang Diyos ay nagbigay sa iyo ng mensahe, markahan nyo po ito. You better prepare the brighter, the white, the marker, highlighter, right? You try to mark it. Subukan nyo pong mag-prepare din po, maganda ng highlighter. Then when you read again, you can easily remember. Dahil kapag nabasa mo ulit, mas madali mo nang maalala. And God give us a message, it's okay, you write on the Bible. At kapag nagbigay ang Diyos ng mensahe, okay lang kahit sulatan nyo po yung Biblia. Don't try to keep clean. Huwag nyo pong subukang maging malinis po yan. It's okay, it become dirty. Okay lang po maging marumi yan. Okay? Anyway, the Word of God is really important. Ngayon naman, ang salita ng Diyos ay talagang napakahalaga. So, practice what we learn. Kaya isagawa nyo po kung ano yung natutunan. And last week also I mentioned, right? You try to prepare your own Bible. Sa nakarang linggo, natutunan po natin, di ba? Kailangan nyo pong ihanda yung inyong sariling Biblia. Of course, sometimes you open nowadays the cell phone. Dahil ngayon po, di ba, nagbubukas na kayo ng cellphone. But it's better. Except your eye too dark, you cannot see the book. You can open the cell phone. Pero maliban po talaga sa mga nahihirapang makakita po sa pamagitan ng aklat, pwede nyo po kahit sa cellphone. But except that, it's much better you have your own Bible. Pero maliban po sa kanila, kailangan po sa sariling Biblia. It's a different. We read the Bible through cell phone and we read the Bible book. Dahil magkaiba po yung magbasa tayo ng Biblia sa cellphone at sa aklat. Okay? Okay po? Okay. Malanangin po tayo. Dear most friend, gracious Father, mahal naming Ama na mabagin at mapagpala. Thank you for saving us from sin and eternal destruction. Salamat po sa pagliligtas sa amin mula sa kasalanan at walang hanggang pagkawasak. Thank you for guiding us to abide in church until now. Salamat po sa kapatnubay sa amin na manatili sa church magpahanggang ngayon. Please lead many brothers and sisters to continue to listen this new beginner Bible study. Pakiusap at nubayan niyo po yung marami naming kapatid na may patuloy na makinig po ng New Beginner Bible Study. Please build up their Christian life through the Word of God. At pakiusap at tatagin niyo po, patibayin niyo po yung kanilang pamumuhay Kristiyano sa magitan ng salita ng If Diyos. there are some brethren who are absent today, please allow the situation they can attend next week.
Kung may mga kapatid na hindi po nakadalo ngayong linggo, naway pahintulot niyo po na makasama sila sa susunod na linggo. So please lead all brethren can finish a whole session. Pangunahan niyo po ang lahat ng mga kapatid na matapos po ang lahat ng session. We only rely on your mercy and grace. Kami po ay nagtitiwala lamang sa iyong habag at biyaya. We pray in Jesus' name. Dinadalangin po namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Salamat po. Maraming salamat po.